sa mundo. Ang oras ngayon ay alas 7 ng umaga. At napapansin nyo ay sadyang napakadilim pa ng mga daan. So ganito dito kapag hindi pa nagbago ang oras. Nabanggit ko nga sa inyo yung sa latest or sa video ko na meron silang tinatawag dito na pagbabago ng oras. Kalimutan ko ng tawag nito, yung saving time na yan, yung ano ba yun, nawala sa ano ko na vocabulary, ano yun. Napakadilim na. So bali ngayong oras na to ay alas 7 ng umaga. Ngayon pagka binago na nila, siguro next week siguro baka babaguhin na nila yung oras. So ahabulin nila yung araw, yung sikat. So bali ko nga ngayon ay alas 7 AM, ay dapat ngayon ay 8 AM na. Yan, plus 1 sila. Then sa summer naman ay mag minus 1 sila. So ito yung oras ng summer. Yan, then pagdating sa winter ay plus 1. Then mag minus 1 sila pagdating ng summer. Yan. Yan ang ano nila, diskarte nila dito sa oras. Daylight saving time pala yun. Tama, naalala ko na, daylight saving time ang tawag nila dito. Ayan. So next week sigurado magbabago na yun. At papunta sa trabaho ko ay 20 to 25 minutes. Depende pa yan sa weather condition. Kung pagdating na sa winter ay syempre maraming disgrasya, maraming so traffic. Yan, mabagal ang mga sasakyan din. Pero sa area na to, itong highway na to ay sadyang talaga mabilis sa kahit winter pa yan. Kasi clear to eh. Ibig sabihin dry itong ano na to, area na to, so hindi siya madulas. Wala talaga ng snow yan. Ayan. So imagine nyo yan kung wala kang sasakyan tapos magpapas ka lang. Sa bagay yung trabaho kasi namin ay wala talagang bus station. Walang sakayan ng bus. Industrial, so wala talaga. So tsaka layo. Imagine mo ibabangon ka ng maaga. Pag ikaw wala kang sasakyan, ito pagka wala kang sasakyan, babangon kang napakaaga. Danas ko yun din dati, na babangon ka na sobrang aga para mag-aabang ka ng bus. Sa bagay ang bus dito every 10 to 15 minutes ang interval. Lang malamig. Tapos mga almost isang oras siguro ang pagitan ng pag-gising mo. Isang oras, depende sa layo siguro. Kasi kung dati isang oras ako advance, bawa ang pasok ko ay 8, alas 7 pa lang umalis na ako. So bali 2 oras kasi preparation mo, prepare ka. Ganun. Kaya ganun kahasal lang, wala ding sasakyan. Kaya kung kayo nagtatrabaho nga naman kayo, ba't
Pero kung yung trabaho mo naman ay walking distance lang at nandun na rin yung bus stop, kasi marami din dito na yung tirahan ay harap lang ay bus stop. Dalas ko yan nung ako'y nangupahan pa lang. Ang pinipili kong inuupahan ay yung bus stop ay harap lang ng bahay namin. Yun. Okay yun. Hindi mo na kailangan magsasakyan nun. Oo, kasi chimpuan mo lang, lalabas ka lang kahit winter. Lalabas ka lang kapag kay oras na naman, kasi may oras yung bus eh. Kunwari yan 7:15 darating ang bus. So eksakto yan 15:14 mga ganon ay darating na yung bus. At hindi magtatagal yan. Pagka hinto lang yan ng saglit, dinaalis na yan. So chimpuan mo lang pagka parating na. Ayan. So labas ka na kaagad. Yun lang ginagawa ko nung dati. Lalabas ko. Saka ako lalabas kapag kasi malamig, diba? So saka ako lalabas. Ayan. Mahirap ha. Mahirap. Tapos siyempre nandun na yun, doble-doble yung ano mo, yung isusuot mo nun. Yun yung sabi ko sa inyo na hassle. So, siyempre kapalan mo yung medyas mo, sapatos mo okay pa, tapos mayroon pang gloves, tapos mayroon pang long shirt, tapos jacket, winter jacket, bonnet, tapos scarf. Oh, yo, ganon. Hassle talaga. Kaya hindi basta-basta dito. Hindi kagaya ng pag may sasakyan ka, dala mo lang yung jacket mo, normal na shoes, normal na kasuotan, kahit naka t-shirt ko nga lang sa loob ng sasakyan. Siyempre ipidala ka lang na jacket in case of emergency. At yung jacket mo naman doon nandun lang yan. Pwede mo namang iiwan lang. Sa balakid talaga. Kaya mula nung sabi ko di pwede ito. Pili tayo ng sakyan, di pwede ito ganito. Pag mo nga naman mag-sacrifice mo sarili mo na walang sakyan. Kaya dito talaga kailangan talaga matuto ka talaga mag-drive. Kasi kung hindi, una hindi ka makakapili ng maayos na trabaho, kasi ang hinahanap kung nagda-drive ka ba, ang maiano mo lang na trabaho ay yung mga malapit-lapit lang din sa inyo, yung mga grocery store yun. Basta yung malapit lang. Kung ayaw, hindi ka talaga malapit lang at tapos may mga bus stop, yun ang makukuha mo lang na trabaho. Pero yung trabaho talaga na medyo malayo-layo at wala mga bus stop, hindi mo makukuha yan. Hindi ka makakapili. Alam mo, kapag malalayo kasi malalaki yung sweldo. Yan, mga ganon ang si misis ko, buti nga napilit ko yan na mag-drive. Noon ayaw talaga. Kaya nung nag-training kami mag-drive, umiiyak sa akin yan. Umiiyak sa akin yan. Kasi napapagalitan ko. Hanggang hindi na ako sabi ko, ko na lang, mag-schooling ka na lang. Sabi ko, baka mamaya hindi ako abot sa baka atakihin ako sa galit eh. Ewan ko lang kung
may nakaka-relate. Pero mostly naman kasi pag-aasawa mo ang tinuturuan mo ay talagang ayun. Narinig niyo yun? Busina. Ganun mo lang marinig yung busina dito kapag ka may ano. Eh paano naman kasi? Aksidente niya ata napindot yung ano niya, yung likod niya bumukas. Bumukas. Eh ngayon naman tumakbo na siya. Eh naghulog-hulog yung mga gamit niya doon sa likod. Kaya businahan siya. Ayan. Ayun. Nawala na tuloy tayo sa pinagkukwentuhan natin na ano. Yun nga si Mrs. ko. Iyak yan dati. Driving kami. Pero one time na siya, nag-drive ko siya. Nag-drive na siya, nag-schooling na rin siya, dito na rin. Nag-drive na siya papunta sa trabaho. Pero learners pa lang siya. So hanggang saan ipasa niya. Ayan, totoo yun kasi 100 daw yung perfect score daw. Sabi ko parang hindi naman kasi perfect. Almost dalawang taon na ata nagda-drive ng practice ng learners lang. Araw-araw. Oh, imagine nyo yun. So once na parang muntik ka na sa aksidente na nadulas siya. Sasakyan niya nadulas. Muntik na talaga. Nasa gitna na siya ng kaya normal lang naman nangyari kasi yun. Lahat naman maingat yung mga ibang sasakyan. Alam nila pagka madulas talagang may sumusubra dyan sa stoplight. Hindi mo maiwasan yan. Nasa gitna ka na talaga. So ngayon parang napobia siya, na-trauma. Hindi na siya nagta-drive. Ayaw niya mag-drive lang. Basta na lang muna. Sabi ko, ikaw. Oo, pero hindi na kita pwedeng sunduin kasi nakakapagod na. Bata, maliit pa yung si Chloe yung time na yun. Kasi karga ko si Chloe kahit natutulog malamig sa labas, nagkakasakit nasisira ang tulog niya dahil instead na bubuhatin ko pa. Yun yung sabi ko nga sa kanya, sabi ko hindi ka na namin susunduin talaga kasi yung bata natutulog. Nagbaba siya mga ilang ilang days lang ata. Sabi niya mag-drive na nga lang ako, napakahirap pala na diba? Sa sumuko din siya. Hanggang ngayon nagda-drive na siya. Ganun yan kasi kung sinabi ko na sige susunduin kita pero kaya ko naman susunduin. Sinabi ko yon na hindi ko siya susunduin. Bakit? Kasi para maranasan niya ulit kung ano yung hirap. Ba't ka pa nandun ka na ba't ka pa babalik, di ba? Nandun ka na, ba't ka pa babalik sa zero? Balik ka pa magiging zero. Ayan, malapit na tayo mga kaparikoy. Madilim pa din. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Napakabaga na itong harap ko. Asar na itong nasa likuran ko. Ayan. Kayang dalawa naman ang mag-arangkadahan. Yan, habulin mo. Pakatang mo. Nagmadali ko. Dito lang to. Ayan, dito na tayo mga kaparikoy. So ganun talaga ang buhay. Sabi nga ni Kuya Kem, weather lang.
talaga. See you. Ayan, dito na tayo. Ayan, so maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa aking mga kwentong Buhay Canada. Kaya dito lang sa Buhay Canada.